Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Grupo ng magkakaibigan na umakyat sa Mount Kamuning, kinaaliwan ng netizens. Pagbabagong anyo ng isang Pomeranian sa Cavite, trending. Holy Week collectible ideas may tuturing na food for the soul. Gamot na magpapabagal sa pagkalat ng breast cancer, inaprubahan na ng mga eksperto sa UK. Google at YouTube, most trusted social media platforms ng mga Pinoy ayon sa pag-aaral. At mga artista, inalala ang pumanaw na si Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales. Sure akong lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, good vibes ang hatid ng grupo ng magkakaibigan na ito matapos matagumpay na akyatin ang Mount Kamuning. Ang iba siguro ay mapapakamot noo kapag narinig ang tila bagong hiking spot na ito. Pero hindi po ito isang bundok kundi isang footbridge. Ang nakakaliw na video ni Albert kasama ang kanyang tropa, panoorin sa Trending Report ni Millie Borja. Umani ng halakhakan at good vibes online ang viral na post ng netizen na si Albert Labrador matapos niyang ibahagi ang larawan ng kanilang aktwal na pag-akyat sa tinaguriang Mount Kamuning, ang kilalang footbridge na matatagpuan sa Kamuning, Quezon City. Sa kanyang Facebook post, makikitang todo ang paghahanda ng kanyang grupo na mistulang handang-handa sa isang totoo at matinding mountain expedition. Suot nila ang mga kompletong mountaineering gear mula sa windproof jackets, backpacks, hiking poles at trekking shoes habang masayang nag-post sa summit ng mahigit 30 talampakang taas na overpass. At lalong nakadagdag sa katatawanan ang kanyang witty at well-written na caption. Marami ang naaliw at nakarelate sa kanyang post, lalo na ang mga araw-araw na naglalakad sa mga overpass ng Metro Manila. Ang sarkastikong paghahalintulad sa simpleng footbridge bilang isang bundok ay patok sa mga netizen dahil na rin sa hirap na dulot ng init, trapiko at pagod sa biyahe. Umani na ito ng mahigit 11,000 reactions, 3,600 shares at higit 300 comments sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, kinagiliwan online ang transformation ng isang Pomeranian na ito sa Cavite mula sa overload na cuteness ay naging furless. Nalagas kasi ang kanyang fur coat na paliwanag naman ng ilan ay normal para sa naturang breed ng aso na siyang tutubo muli kasabay ng pag-mature nito. Ang before and after photos ng asong si Zoe, silipin sa report ni Dustin Bayog. Trending sa social media app na TikTok ang transformation ng fur dog na ito sa Cavite na isang uri ng Pomeranian breed. Mula kasi sa before na puno ng kakyutan noong pagka-baby ay tila naubos naman sa afterlook nito. Si Zoe ay ang alagang Pomeranian dog ni Marilyn Matore. Dahil nga sa naturang transformation ay napaka-caption nitong tila naging isang hyena ang kanyang baby Zoe. Pero ang naturang before and after look ni Zoe ay kuha pa noong August at November noong nakaraang taon. Paliwanag ng ilan, nag-undergo si Zoe ng monkey stage na isang normal phase para sa mga Pomeranian breeds. Isa itong stage kung saan nalalagas ang fur coat ng isang baby Pomeranian at unti-unting mapapalitan ng kanyang magiging permanenteng fur coat at maging isang ganap na adult. And after almost 4 months ay ito na nga ang naging itsura ni Zoe. #cuteness restored para sa fur baby. And from black to grayish color na balahibo ay napalitan na ito ng light brown color. Ang naunang video ay umabot na nga sa 1.8 million hearts sa TikTok na mayroong 14.9 million views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating next trending story, iba-iba ang paraan ng mga Katoliko sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya ngayong Semana Santa. May ilinadaan ito sa taimtim na panalangin, sa pag-aayuno at maging sa madugong penitensya. Pero, paano kung mayroon tayong collectibles na paniguradong relate sa mga tao pero kaya ring magpatatag ng ating pananampalataya? Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Mahalagang Semana Santa dahil dito ginugunita ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, ang haligi ng pananampalatayang Katoliko. Sa panahong ito, aktibo ang mga deboto sa pagdarasal, pag-iwas sa karne tuwing Biyernes at ang iba ay nakikiisa sa penitensya at nagpapapako pa sa krus. Pero what if mayroong ibang paraan para palakasin ang pananampalataya pero sa mas relate sa panahon ngayon? Agaw pansin sa social media ang post ng Salesians of Don Bosco. Tampok ang mga larawan ng tinawag nitong Holy Week Essentials. Kasama rito ang Food for the Soul collectibles para sa Linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo at Pasko ng Pagkabuhay. May palaspas para sa pagdating ni Jesus sa Jerusalem, tinapay bilang pag-alala sa huling hapunan, krus at pako para sa pagkamatay ni Kristo, gayon din ang kandila na sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. Tampok din ang iba't ibang santo sa Holy Week packs na ito, tulad ni na Saints Andrew, John, Veronica at Magdalena. Ayon pa sa post, ang mga santo na ito ay ordinaryong tao lang din tulad ng marami, pero sila ay nagpakita ng kahandaan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, tinawag na landmark moment ng mga siyentipiko ang pag-aruga ng isang medical institution sa United Kingdom sa isang gamot na sinasabing maaaring magpabagal ng pagkalat ng breast cancer. Ayon kasi sa mga eksperto, halos 3,000 kababaihan kada taon ang maaaring mabenepisyuhan ng nasabing gamot at inaasahan na mapahaba nito ang kanilang buhay. Ang buong detalye sa game changer pill na iyan. Ibabalita ni Rose Babiera. Matapos ang ilang dekada ng pananaliksik, inaprubahan na ng National Institute for Health and Care Excellence o NICE, isang Britain state-run National Health Service, ang isang gamot na makatutulong sa pagbagal ng pagkalat ng breast cancer. Ang gamot na ito ay ang Trucap, na likha ng British pharmaceutical giant na AstraZeneca. Ayon sa mga eksperto, ang advanced type ng breast cancer ay may genetic mutation at kumakalat ito hindi lamang sa mga breast tissue, kundi sa iba pang parte ng katawan. May kakayahan ang Trucap na harangan ng paggalaw na ito upang mapigilan ang cancer cells na mag-multiply. Dahil dito, napapabagal ang dati mabilis na pagkalat ng breast cancer sa buong katawan. Tinawag naman itong landmark moment ng mga sayantipiko. Anila halos 300 kababaihan taon-taon ang mabebenepisyohan ng nasabing gamot. Sa pag-inom nito 2 beses sa isang araw, inaasahang mapapahaba nito ang buhay ng mga pasyenteng humaharap sa nasabing kondisyon. Suportado naman ng Institute of Cancer Research sa London ang hakbang na ito na kinilala ang dekadang pananaliksik ng mga sayantipiko at sinabi na ito ay tagumpay sa larangan ng kalusugan. Sa ngayon, ang National Health Service ng England ay nakatakda ng maglunsad ng mga genetic testing upang masiguro kung sino ang mga eligible na tumanggap at uminom ng gamot. Tinitignan din ang kalaunang pagbubukas ng akses sa iba pang mga bansa na nangangailangan ng naturang gamot. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa mabilis na pag-usbong ng social media sa Pilipinas, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit dito na rin umiikot ang mundo ng mga Pinoy, gaya ng pagkalap ng balita at maging sa online shopping. Napag-alaman kasi sa pag-aaral na karamihan daw sa ating mga Pilipino ay mas pinagkakatiwalaan pa ang paggamit ng social media tools tulad ng Google at YouTube. Ang iba pang detalye alamin sa trending report ni James Galange. Sa tuwing may hinahanap, saan ka madalas tumatakbo para manghalap ng impormasyon?
Napag-alaman kasi sa pag-aaral na 75% ng mga Pinoy ay mas nagtitiwala pa ngayon sa social media, partikular na sa Google at YouTube para maging updated sa mga balita at maging sa pagkonsidera ng mga bibilhin nila online. Gaya ng video tutorials, item reviews at marami pang iba, bagay para sabing dito na nga halos umiikot ang mundo ng mga Pinoy. Ayon sa multinational market research firm na Ipsos, karamihan sa mga Pinoy mayroong 4 key online behaviors gaya ng searching, streaming, scrolling at shopping. Kung saan ito na rin ngayon na nagagamit ng mga business owners upang makabuo ng koneksyon sa mga consumer at magresulta sa aktwal na pagbili ng kanilang produkto. Dagdag pa ng Ipsos, nagbibigay rin anya ito ng oportunidad sa mga consumer na mas mapalawak pang kanilang pananaw at pag-unawa sa mga bagong umuusbong na produkto sa Pilipinas. Pero mahigpit na paalala pa rin sa publiko, maging maingat pa rin sa paggamit ng social media, lalo na sa pag-usbong ng artificial intelligence o AI na madaling makapanloko kung walang maiging gagawing pananaliksik. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumanaw nitong 12 ng Abril ang tinaguriang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Sa pamamaalam ng 85-year-old veteran singer-actress, nagbigay pugay ang mga taga-showbiz. Narito ang report. Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng 85-year-old Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Sa social media, bumuhos ang pagbibigay pugay at pag-alala ng mga kasamang artista sa kanyang legasiya noong nabubuhay pa. Kabilang na riyan si Jano Gibbs na ibinahagi ang ginawa nilang music video noon ng veteran singer. May idol, may inspiration naman kung ituring ni Jasha Padilla ang yumaong si Pilita Corrales. Si Martin Rivera, binalikan ang pagkakataon ng makaduwit niya ito at inalala ang iconic liad ng legendary singer tuwing nagtatanghal. Sa isa namang espesyal na portrait sketch, idinaan ni Michael V ang kanyang pag-alala sa music icon. Para naman kay Jeric Rosales, isa niyang karangalan na makilala ito. Aniya, most beloved singer ng kanyang ina si Pilita Corrales na siyang lola ng kanyang rumored girlfriend na si Janine Gutierrez. Habang we lost a national treasure, yan ang pambungad sa post ni Ogie Alcacid at nagpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya. Samantala, ayon sa kwento ng kanyang anak na aktres na si Jackie Lou Blanco, walang sakit ang kanilang ina at payapang pumanaw habang natutulog. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag din kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may trending, aalamin, bubuin at iba-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.